Punto tayo sa average question sa PMO 2020. Question 16. Which of the following cannot be the difference between a positive integer and the sum of its digits? Tapos tingnan natin yung choices, lahat sila ay 3 digits, so malamang hinahanap natin na number ay 3 digits din. So tawagin natin H, T, U, yung 3-digit number na yon for hundreds, tens, and units. Ang value nito ay 100 times the hundredths digit plus 10 times the tens digit plus U, the units digit. Tapos yung value na yan ay ima-minus daw natin sa sum of the digits. Pero ang sum of the digits ay H, hundredths digit, plus T, the tens digit, plus U. This simplifies to 100H minus H, yun ay 99H, plus 10T minus T, yun ay 90, tapos U minus U, yun ay 0. Ito ay mas magandang masulat as pwede natin i-factor out si 9, we get 11H plus T. Okay. Ang tanong na lang ay, pwede bang isulat ang mga numbers na ito in this form? Pero hindi basta-basta. Remember, H, T, and U are digits. So, ibig sabihin, ang hinahanap nating H ay dapat between, H should be between hundredths digits siya, so bawal siyang mag-0. It should be between 1 and 9 para maging 3-digit yung number natin. Kasi kung 0 yan, 2 digits na lang siya essentially. Tapos, si T naman ay dapat pwede siyang mag-0. So, it should be between 0 and 9. Si units digit ay ganun din, kahit ano siya. Okay, gawin natin. Si letter A, 603. Pwede ba natin siyang isulat ng 9 times 11H plus T? Satisfying these two constraints. Okay, to divide both sides by 9, this becomes 67 equals 11. O, diretso na tayo sa sagot. Makakahanap ba tayo ng H tsaka T na pasok dito sa requirements na ito, dito, tsaka ito, na equal sa 67. Okay, so sa hundredths digit, hindi pwedeng 7 kasi 7 times 11 lagpas na. So hanggang 6 lang ang pwede nating ilagay dito. Dito naman sa tens digit, meron ka ng 66, 67 minus 66, dapat ito ay 1. Okay, so therefore, ang hinahanap nating number ay hundredths digit ay 6, tens digit ay 1, and the units digit can be anything. Bakit can be anything? Kasi kung ano man yung ilagay mo doon sa units digit, makakancel lang naman siya ng units digit dito. Okay, tingnan natin ha. Kunyari, 2. So, 612, yan daw yung number natin, minus the sum of the digits. 6 plus 1 plus 2. Ito sila oh. Kung ano yung nilagay mo dito, lalabas din siya dito. So, makakancel lang din siya. Kaya, yung units digit ay kahit ano pwede. Check natin. 612 minus 6 plus 1 plus 2 ay 9. Ito ay 603. So, tama. Ibig sabihin, this difference this is a possible difference. Nakahanap tayo ng number such that pag minus mo yung sum ng digits niya, yun yung lalabas. So, that is not the answer kasi ang hinahanap natin ay cannot. Okay, gawin natin sa 684. Diretso na tayo sa sagot ha. Ito yung ating formula lagi. So, 9 times something, tapos dapat yung H ay between 1 and 9, yung T ay between 0 and 9. Okay, 684 divided by 9, diretso na tayo. Yun ay 76. Okay, tapos humahanap tayo ng 11H plus T. Okay, may maisip ba tayo dito? Pag ito ay 7, lagpas na. So, 77. So, hanggang 6 lang ang pwede. Pero may problema pa rin. 76 minus 66, yun ay 10. But remember, the tens digit should be between 0 and 9. So, therefore, this is the answer na agad. This is impossible. Hindi natin siya maa-attain. Okay, just to check, tingnan natin yung iba. Kung talaga bang pwede yung iba. So, 765 divided by 9, yun ay 85. Tapos, kaya ba nating isulat as 11 times something plus something? Again, pag 8, sobra na. So, 7 ay okay. 85 minus 77, yun ay 8. So, ang number na hinahanap natin ay 7 ang hundredths digit, 8 ang tens digit, and the units digit can be anything. O, kunwari, 0 na lang. So, i-minus natin yung
sum ng digits, 7 plus 8, yun ay 15. Pero ito ay magiging 765. Tama. So this is a possible difference. So it is not the answer. And for the last one, 846. Diretso na tayo sa sagot. 846 divided by 9. Yun ay 94. Hanap tayo ng 11h plus t. Pag 9, lagpas na. So 8 lang ang ating pipiliin. Plus 94 minus 88, yun ay 6. So therefore, ang ating number ay 8 ang hundredths digit, 6 ang tens digit, and the units digit can be anything. Kunwari na lang 0. 8 plus 6 ay 14. Pag sinolve natin, yan ay 846. So tama, nakuha natin yung difference na ito. So it is possible. So tama talaga that the answer is B.